Pilipinas ang oras, alas 10:02 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Taong 2025, ano ba ang naghihintay ng kapalaran sa tao sa taong 2025? Yan ating susubuking silipin sa pamagitan ng divination, sa larangan ng astrology, sa larangan ng tarot cards reading at iba pang pamaraan or divination. Kung sakali man na ito'y hindi maganda, ay mapaghahandaan natin o kaya gumawa tayo ng paraan para mabago ang kapalaran ito. Meron tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. You also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa ano nga ba ang kakaharapin nating kapalaran, kakaharapin nating kinabukasan sa taong 2025. Iba-ibang mga pamaraan kung paano masisilip ang hinaharap sa pamagitan ng divination. Iba't ibang mga pamaraan sa divination, sa pamagitan ng cards, ng astrology, at iba pang pamaraan. May mga guests tayo tonight na gagawa ng ganitong mga pamaraan at ano nga bang kanilang napa-vibes sa taong 2035. Hi guys, this is Dio Sabas. Abangan niyo po ako mamaya sa DCRH, Gabi ng Misteryo. Kasama natin si Ray Tisibayan. Ating pag-uusapan ang mga posibleng mangyayari sa taong 2025. See you there! Hi, ako nga pala si Nico Chua, isang astrologer, at abangan niyo ko sa Gabi ng Misteryo. Mapapalang araw po sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong Psychic Tito Boy na makakaugnay nyo sa DCRH sa Gabi ng Misteryo mamayang alas 10. Abangan nyo po. Ang pag-uusapan natin ay ang pagdating ng 2025. Yating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Wala pong absent ha. See you. Pa daw yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Uy, malapit-lapit na, no ha? Isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo. Ayan na, ngayon pong gabi ito ng Sabado. Ay, kumusta na ho kayo? Nako, ready na ba kayo sa darating na Kapaskuhan? And of course, naka-ready na ba yung mga panregalo? Ano ha? Abay, dapat ready na para ibigay na lang sa mga dapat na mabigyan natin ng ating mga aginaldo. Ano ha? Huwag po natin kalilimutan ang mga gumagalang mga animal sa labas. Abay, regaluhan din po natin sila. Alright? Welcome again sa isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito ng Saturday. Ngayon po ay December 14. Nako, abay, very interesting po ating pag-usapan tonight tungkol po sa darating na taong 2025. Aba. Abay, syempre, bago magbagong taon, may Christmas muna. Pero ngayon pa lang, abay, sisikapin po nating silipin
ang darating po na taong 2025. Alright? Meron po tayong mga kapanay ngayon po gabing ito mga kababayan ng ating mga guests tonight. Siyempre, primera sa ating klase sa ating sa ating pagtalakay ngayong gabing ito, ano ha. For the first time sa ating program na sa ating studio si Nico Chua, isang astrologer. Nico, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program Gabi ng Misteryo. Yes, magandang gabi din, Sir Ray. Thank you po. Yan, you're welcome, Nico. Kumusta ka na? Kumusta ang buhay astrologer? Yun, okay naman. Tsaka sobrang saya kasi madami akong natutulungan na tao tsaka nag-guide din. Ayun. Alam mo, very interesting ang astrology. No? Sabi nga nila sa divination talagang saktong-sakto ang basa sa astrology. Di ba? Ganun ba yun? Yes, sir. Sobrang eksakto talaga, sir. Oo, kasi ibinibase nyo sa sa birth chart? Birth chart, sir. Sa time of birth, place of birth, tsaka yung pinaka-birthplace niya, sir. Oh, so talaga. usually pag-aralan siya within 2,000 years ago since age pa ng Mesopotamian kung saan magkapatid si astrology tsaka si numerology. Yes. Mamaya may tatanong ako kung kaya ba ninyong mabasa ang natal chart ni Jesus Christ. Kaya lang siyempre 'di ba kailangan mo rin ng mga saktong date. Exactly. Oo, talaga. So wala ba bang nagtatangka kaya sa larangan astrology? Actually, pinag-aralan na ng mga Bible scholars kung paano siya pinanganak. So madami silang mga theories ganyan na Virgo daw siya, Pisces daw siya, ganyan, or Aries daw siya, ganun. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho. Madami silang assumption kasi hindi nila alam yung birthday talaga tsaka yung time of birth. Pero place of birth alam nila. Talaga. So, misteryo talaga. Si Buddha kaya? Saka si Muhammad. Talaga. Kasi may paniniwala na reincarnation doon ni Jesus Christ si Muhammad, si Buddha, o di ba? Kasi magkakaiba ng timeline o di ba? Ayan very interesting. Mamaya babalikan natin mga kaibigan ng ating astrologer si Nico Chua at hinding bigyang daan sa ating palatuntunan ngayong gabing ito mga kababayan. Ang dalawa pa nating guest tonight, siyempre nagbabalik si Brother Deus Habas na siya ngayon ay nasaan ka ngayon, Brother Deus? Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Sir Ray. Nasa Subic, Zambales pa ako ngayon. Kumusta ang Subic, Zambales ngayon, Deus? Ano ba ito? Ano po? Kumusta ang Zambales ngayon? Nandito lang po ako sa mismong hotel ng Gan Hotel. Oo. Malamig ba dyan? Okay naman po ang Zambales ngayon. Talaga, oo. Malamig kasi nasa kwarto, sa aircon ako. Parang maalinsangan, kahit na nasa labas ka, hindi ganun katindi itong paramdam ni amihan ngayong Disyembre. Masyado siyang madamot ngayon sa lamig. Wala pang aircon sa labas. Oo, Sir Ray. Hindi pa masyadong malamig sa ngayon. Ayan. Sa palagay mo ba, indikasyon din to na marahil magiging kahinatnan natin ng ating panahon sa susunod na taon 2025? May posibilidad po, Sir Ray, kasi meron din tayo nakikita ukol dyan sa panahon na ito ay isang maaring magiging isang super typhoon, na napaparating. Wow. Ano yan? Pagpasok pa lang nung taon? Mga January pa lang? Hindi naman po. Mga kalagitnaan po ito, Sir Ray, kalagitnaan ng taon. Pero ang sakop nito is Luzon and Visayas. Wow. Na napakalaki nitong bagyo nito. Aba, naku naman siguro mag-prepare na rin tayo, kasi actually sabi nga nila maraming mangyayaring matitindi sa taong 2025 lalo na sa climate change yung epekto ng pagbabago sa ating klima. Ayan. Maraming salamat. Totoo po yun, Sir Ray. Maraming salamat, Brother Deus. Mamaya mabalikan kita. Salamat. And also, let's welcome direct from, I think he is now in Banao.
Talagang laging umaakyat si Brother Tito Boy. Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Kumusta na dyan sa Banahaw? Ang audio mo, Tito Boy. Ayan. Ayan, naka-mute ka pa yata. Alright. Ayun. Brad, paki-check nga yung sa audio ni Tito Boy from Banahaw. Ayan, unmute. Ayan. Naka-mute. Alright, go. Kumusta ka na? Merry Christmas po sa inyong lahat. Abay, Merry Christmas! Jingle bells, jingle all the way. Mano po, Ninong? Yes! Nakakatuwa ako kasi kahit nandito ako sa Holy Mount Banahaw, Yes. nakakaugnay kayo gamit ang ating social media. Yes. So, lalo na dyan, malalakas ang mga antena dyan sa Banahaw. Mga... Yes. Ito, tama, ng 2024 na kailangan natin mag-recharge. Ayan. Kumusta naman? Ano naman ang initial na nararamdaman mo pagpasok ng taong 2025? Ang una kong nararamdaman, kailangan natin palakasin ang prayer natin. Dahil nagko-connect sa kapatid kong astrologer, ang Pluto tsaka ang Aquarius. Ayun. The death and rebirth. Aba, ganun ba yun? Kapag... Yes. Go ahead, Brother Tito Boy. Ngayon, ang gagamitin po natin dito is about the numerology. Kasi yan naman ang expertise ko, yung numerology. So, i-align natin sa numbers kung paano natin kailangan gamitin ang tamang panalangin. Ayun. Aba, maganda yan. Ano, ha? Tuturuan mo ba kaming manalangin sa pamagitan ng numerology? Yes. Kailangan natin mag-align into one. Yan ang gusto natin. Dapat may oneness, hindi yung watak-watak. Yes. Iba kasi one... Love and devotion. Oo. Ang ating motif na kailangan ilabas ngayon 2025. Correct. Yan. Salamat, Brother Tito Boy. Masarap bang kape dyan sa Banahaw? Sobra. Kaya pagpunta mo, pag-akit mo dito, ipaghahanda ka namin ng pinakamasarap na kape. Pwede ba kaming batuhan dito ng kape ni Nico? Kumusta ka raw? Sabi ni Nico dito. Ayan, si Nico is my brother in astrology. Magkapatid talaga ang numerology and astrology. Ayun. Kaya may mga pinag-uusapan kami ni Nico na kailangan natin mag-oneness kasi nakita ko sa kanya yung kanyang gabay na Andromeda. Inaantay siya nung dito sa Mount Banahaw, sa Santo Calvario. Nandito na nga sa loob ng studio eh. Andyan siya pero ihahatid dyan ng maayos ang kanyang gabay. Oo. Ang kanyang alien gabay. Oo, biglang nagdatingan yung mga escort niya ng mga Andromedans. Yes. Oo. Yes. Ayan, nagpapakilala na rin kasi ang Andromeda. Talaga sa naman. Ating planeta, sa ating mundo. Abay, bigla kong naramdaman ng energies nila. Ang sarap ng energies nila. Alright. Maraming salamat, Brother Tito Boy. Babalikan kita. No? And now, simulan natin kay Nico na marami na siyang backup dito sa loob. Ikaw ba, Nico, nakikita mo ba sila? Yes, nararamdaman mo yung energies nila? Yes po. You can see them? I can see them, sir. Anong description ng nakikita mo ngayon? Usually, deform sila. Yung iba naman, ilaw lang sila, ganun. And yung iba, orbs, ganun. So you can see them around? Yes, sir. Right now? Yes, sir. Kaya pala nararamdaman ko na yung energies nila. Mga ilan silang dumating? 3 or 5? 4 lang, sir. 4. Yes, 4 kagad ang backup mo, ang daya mo. Anyway, sige. Maraming salamat sa mga dumating sa atin dito na mga Andromedans. And now, we're talking about 2025. Sa pagpasok ng 2025, ano ang nakita mo sa astrology based sa practice mo in astrology? Okay, usually sa astrology, every year, meron tayong tinatawag na Mercury retrograde. Alright. Ang Mercury retrograde, yun yung tinatawag ng ibang tao na parang malas na week. Ano ba yun? Pagpasok pa lang may retrograde na? Yes. Wow. Pero, hinahambalos ka agad tayo? Yes. Oh. So usually nagte-take siya mga 3 to 4 weeks ganyan. So ang nangyayari pag nagkakaroon ng Mercury retrograde, ang pinaka number 1 na common diyan, miscommunication. Alright. Tsaka misconception, tsaka
iba't ibang perspective nagtatalo. Ganon. Oh, ganun ba yun? Diyan din yung reason kung bakit yung iba nagkakaroon din siya ng mga delays. Ganon. So, this year meron tayong 3 pero yung 2 doon, maghahati pa siya ng 2 zodiac pa. Oh, Kaya matindi yung next year talaga. talaga. Mas matindi ba itong 2025 kaysa sa 2024? Masasabi kong mas matindi siya pero somehow meron siyang gabay ni Jupiter at saka ni Pluto. So, ang nangyayari kasi, since si Pluto ay nasa Aquarius niya, lahat ng mga tao na merong mga secret intents, mabubunyag lahat yon. Tapos, ire-reform niya yung mismong buong mundo na lahat ng mga bagay na hindi na pag-usapan noon, lahat magre-resurface lahat yun. I-connect lahat yun. May pinapakita ang isa sa yung mga gabay na tinuturo ang Earth. Anong ibig sabihin nun? Na, do we have to protect Earth? Yes. Why? Kasi, nangyayari na din sa tinatawag natin na Great Reset. Oh. Kasi si Pluto, every 20 years siya nagta-transit sa isang zodiac sign. So imagine, 12 zodiac sign siya times 20. So that is 240 years before the Great Reset. So ang mangyayari, eto, since si Aquarius, siya yung pang-11th zodiac sign and then papunta na siya sa patapos which is 12. Wow. Pisces. Kaya Pisces, nagkakaroon na din nagkakaroon na din ng mga mga end days ganyan na premonition, ganyan mga end of the world premonition dahil doon. Which is actually ang nangyayari, nag-iiba yung community natin, nag-evolve tayo internally, externally, pati yung soul din natin. Whether we like it or not. Yes. Ipapersahan tayo ni Pluto kasi si Pluto is a planet of transformation. Kaya siya letter P because it means power. Buti naman, no, kasama pa rin sa astrology si Pluto. If I remember right, yung Pluto parang dineclare ng hindi planeta. ng mga science, ng mga diba? scientists. Abay, sabi ko, ba't nyo dinedeclare na hindi planeta? Itinuro pa yan nung kanununuan natin na we have 7 planets sa solar system. Tapos bigla nyo tatanggalin sa listahan. Parang tulad din ni Ophiuchus, siya yung tinatawag na 13th zodiac sign. Pero tinanggal siya ng mga Mesopotamian kasi hindi siya katulad ng 12 zodiac sign na 30 degrees. Si Ophiuchus ay only 19 degrees. Sandali, si Ophiuchus ba'y planeta dati? Si Ophiuchus ay isang star cluster din siya na belong din sa astrology noon. Pero si Mesopotamian mismo, nung Mesopotamian period, tinanggal siya. Pero yun yung zodiac sign ng mga magagaling na doktor. Makikita mo to, no? Sa taas, si Ophiuchus. Yes. Pero dati talagang ikinukonsider. Yes. Nung Mesopotamian period din, meron silang kanya-kanyang mga ranggo, kaya yung mga doktor nila lahat dineclare nila ng mga pinanganak ng Ophiuchus, sila yung mga pinapag-aral at talaga nila ng mga medisina, ganyan. Alright. Ayun, salamat. Ako, marami kong matutuhan sa iyo, Nico. And also, yung ating mga nakatutok ngayon sa ating Gabi ng Misteryo, shout out muna kay Hil Benitez. Good evening. Greetings from Houston, Texas. Uy, kumusta na kayo dyan sa Houston, Texas? Kumusta na ang mga drone? Nagkakagulo ang US ngayon sa mga drone sightings. Leo Habares, good evening. Pati sa iyong mga bisita. Salamat, Sir Leo. Si Robert Sanga, blessed and happy evening, Kabayan Ray, sa mga guests mo. Nagbibigay na ng mga... Kaya mo magbigay ng mga readings mamaya kung sakali? Pwede. I-try lang natin. Alright. Yung naglalambing na sila rito. Nagbibigay na sila ng kanilang mga birthday. Alright. Si Divine Ramos, magandang gabi. Si Robert Tan, maging si Zenny Lubigas Jose, maging si Arabong Eita. Kumusta na kayo dyan? Nasaan ba kayo, Arabong Eita? Brother Arvin Capasilio, Elias Pascasio, si Ram Nirio, Aquarius and Jericho Ferrer. Ang dami walang umabsent. Ron Bustamante at marami pang iba. Magandang gabi, Jam. Of course, kay Efren Duanzon at iba pa. Ayun. Alright, si Brother Deus tayo magtungo ngayon. Babalikan natin mamaya si Brother Nico. Ayan. Brother Deus, muli magandang gabi sa iyo.
Magandang gabi po, Sir Ray. Yan, ito na. Papasok na tayo sa talagang discussion about 2025. Ano ang inisyal na mga nakita mo pag pasok ng taong 2025 based sa divination na ginawa mo, Brother Deus? Meron pinapakita sa akin, Sir Ray, na lalo na sa papasok na 2025, no, merong mga pangyayari at meron din mga kailangan na ayusin at saka kailangan paghandaan. Ano yung mga kailangan natin paghandaan, Brother Deus? Hindi malinaw. Unang-una, Sir Ray, meron pong ako nakikita na isang tsunami na mapaparating, no, papasok sa darating ng 2025. Ito ay magaganap bandang Visayas and Mindanao. And then meron din po ako nakikita na this year kasi nung last year maraming nag-awaken na mga spiritual, but this year survival to the fittest po ito. No, maraming nag-spiritual ang mawawala, maraming nag-spiritual ang iiwan ng spiritual. Mas pipiliin ang natural na buhay kasi ang taon na ito ay kailangan nilang magbanat ng buto. Oo, survival yan, no? Parang ganun, no? Kaya ganun, iiwan mo nila yung kanilang spiritual practices. Opo, Sir Ray. Then, yung binabanggit mo ano yun? Hindi ko lang masyadong ulinigan. Calamity ba yun? Opo, mayroon pong darating na typhoon, super typhoon po super ito. Typhoon. No? Alright. Pero kalagitnaan pa po ito ng 25 taon, no? Kalagitnaan po ng taon. So ang affected areas nito is more on Luzon and Visayas. Ang affected dito, ito po ay isang hindi lang super typhoon, malakas po ito. Alright. So magmamarka po ito sa Pilipinas. Maybe this is also part of a cleansing process, no? Yes po, kasama na rin po yan. Kasi kung ang affected part is Luzon and Visayas, therefore merong medyo marumi yan. Maraming wawalisin. Ang tatamaan na to. Matindi. Meron ka bang nasilip na malakas-lakas na lindol? Sa ngayon, Sir Ray, wala po ako nakikitang lindol, pero kung connected ito sa volcanic tawag dito pagputok, maaaring posible, pero sa ngayon wala ako nakikita na tawag dito lindol. Pero kung meron man, siguro mahihina, hindi siya malakas. Basta hindi siya yung talagang super lakas na lindol. Kasama kasi dami mga nangangamba niya sa sinatawag na the big one, puro kasi sila the big one and the big one eh. Baka gusto nila mabigwasan. Hinihintay yung the big one. Ngayon sa 2025 kasi ngayon 2025 kasi, Sir Ray, marami talagang transformation na mangyayari. Kahit nasa mga nag-spiritual, no? Marami ang mawawalis. May mga mamamatay na mga nag-spiritual at meron ding mga aalis. Kasi nga parang kung last year marami ang nag-awaken last year, this year ay kailangan mag-survive ng mga nag-spiritual. So marami ang mawawalan ng gana sa spiritual, lalo-lalo na sa mga, syempre ngayon ang spiritual masyado nang rampant sa social media na hindi na siya nagiging spiritual ang dating, no? Naging promotion na talaga siya. So naging pangit na yung image ng spiritual sa ngayon. No, lalo pa pagdating ng 2025 kasi this coming 2024 may mga spiritual na merong nagkaroon ng kaso, merong nagkaroon ng awayan, so more on ganun ang nangyayari din sa 2024. So sa 2025 naman marami ang mawawala, so kailangan na talaga doon ng kung sino lang yung matira ang matibay nga sa spiritual. But I think I would advise yung mga kasama natin sa ganitong practices. Now we have to be strong, kasama to sa ascension process natin. And yung mga light workers, lalo yung mga sa spiritual practices, mas mas paborito silang lapitan ng mga nasa dark, hahatakin ka sa dilim. Totoo po yan. Nagkakaroon ng tug of war, nagkakahatakan.
So dapat talaga palakasin natin and we maintain yung ating pananampalataya sa buong lumikha at kung ano yung dapat nating tinatahak na liwanag, di ba, Brother Deus? Yes po, Sir Ray. Kasi ngayon ngayon 2025, no, mas marami ang nagiging vlogger, mas marami ang mga naging spiritual na naging social climber o social media na ang ginagawa, no? Nalalapastangan na ang kaaralan ng kalihiman, no? Kaya nga tinatawag natin yung kalihiman. So medyo may mga nakikita na ako iilan na medyo naging lapastangan na sa pag-aaral ng lihim na karunungan. So hindi na siya parang lihim na karunungan. Ginawa na nilang hayag na karunungan na. So isa yun sa good and side effect, no? Good and bad effect ng social media through spiritualism. So meron ding mga spiritualism na talaga namang ginagamit na yung social media para for fame, no? So medyo hindi na siya akma sa kanilang mga layunin to light every people, na bubuksan at awikin ang mga tao na hindi na-awaken, no? Pero sa akin naman, Sir Ray, nagdidepende pa rin yan sa isang individual kung paano nila tanggapin ang isang aral. Mas mabuti pa rin po yung malinis kayong puso. Kasi kung if you have ability but you have a big head, then you will be down. Alright. Salamat, Brother Deus. Yan. Maganda yung mga binitawang pananalita ni Brother Deus tungkol dito. And I think we can take those information, yung readings na tayo mismo sa ganitong larangan, maging malakas tayo. Alright. Maraming salamat, Brother Deus. Brother Tito Boy, muli, magandang gabi sa iyo. So far, ano ang nasagap mong mga impormasyon mula sa kabilang dimensyon para sa taong 2025? Ang 2025, kung gagamitin mo ang numerology, ang total ng 2025 is 9. Completion yun katapusan. Lucky 9. From 1 to 9. Ngayon, itong 9 na ito ang magdadala ng awakening sa mga tao para lumapit pa sa Diyos at alamin nila kung ano ang kanilang misyon dito sa mundo. Alright. Kaya ang aming samahan ng kapatiran kay Kristong Buhay Visionary Movement ng Holy Mount Banahaw ay ang aming advocacy is to go in sabihin natin mga lugar na mga banal katulad ng mga simbahan to pray them na sama-samang panalangin at magbigay ng liwanag, at ang liwanag na ito, siya ang magsasalo ng mga tinatawag natin na kamalasan. Kasi kung naniniwala po tayo, walang magiging pangit na negatibo kung sasamahan nyo ng dasal at panalangin. Actually, magkakaugnay yan, Tito Boy, yung binabanggit nga ni Brother Deus kanina, mas tayo, lalo sa kapag pumasok ka na sa spiritual practices, at gusto mong yakapin itong ganitong pananampalataya, mas lalo kang lalapitan So, itong binabanggit mo na dapat ang tao, dapat laging magdasal at laging wag bibitaw. Di ba lagi natin binabanggit, wag tayong bibitaw? Kapit lang, kapatid, kapit lang. Ha? Oo. Lalo na ngayon papasok na 2025, marami tayong challenges na kakaharapin. Yes, marami po. Marami. Unang-una, ang ating inang kalikasan ay makikiugnay sa mga elemento ng 4 elements. The water, the fire, the air, and the land or the earth. Kaya itong 4 na ito, dapat ay ating pahalagahan. Kaya ang aking pananaw sa ngayon ay kailangan natin na ingatan din natin ang ating inang kalikasan. Correct. At tulungan natin na ma-develop pa po. Alright. So speaking of that, about nature, and depende rin to sa magiging buga ng ilaw mula sa ating haring araw. Sa darating na 2025, sinasabi nila, batay na rin sa pag-aaral ng mga siyentista, ng mga astronomer, abay mas matitindi pala itong ilalabas na solar storm ng araw natin. So yung effect nito sa ating mundo ay mas matitindi. So yung init natin nararanasan ngayon mukhang madadagdagan pa next year. Yes po, dahil yun din sa aking pag-aaral sa numerology,
this number 9 is a completion na nasa taas ang ulo ng bilog, nasa baba ang pinakabuntot niya. So kailangan talaga natin ng maging aware tayo sa mga nangyayari at tumulong tayo na magkaroon ng awakening ang bawat isa. Alright. And speaking of Banahaw, mamaya itatanong ko sa iyo, Tito Boy, kung ready na ba talaga ang Banahaw na mabuksan sa mga tao na talagang gustong lumapit sa Pong Lumikha, gustong magkaroon ng kanilang self-cleansing para tuloy-tuloy ang kanilang pagtahak sa liwanag. Mamaya, i-discuss natin yan, Tito Boy. Now, balikan natin si Nico dito, si Brother Nico, tungkol sa astrology. And speaking of this, yung solar storm, nadidetect ba to sa astrology readings mo? Usually Nico? sa astrology reading, hindi siya nadedetect. Talaga? Yes. Dahil scientific ang approach nun? Yes. Pero in astrology, hindi lumalabas yung ganitong problem na maaaring maging effect from the sun. Actually, ang astrology, dito natin nakikita yung after effect ng community at saka ng nature mismo. Sandali lang. Brother Tito Boy, paki-mute lang yun. Yung mikropono. Ayan. Para klaro paliwanag ni Brother Nico dito. So, ano yung binabanggit mo, Brother Nico? So, bali, ang astrology, dito natin nakikita yung premonition tsaka prediction ng nature at yung community itself. Okay. So, kabilang din doon yung mga planeta, pati din si araw mismo. Correct me if I'm wrong. Mayroon akong nabasa na, I don't know kung January yun, na alignment of planets. Ilan yung planets ang inasa mag-a-align? Lahat. Yun nga eh. Kailan to? Yun ang hindi ko pa nakikita. Talaga? Yes, hinahanap ko pa yung astrological placement nun. Pero alam ko meron na siyang specific date tsaka time kung kailan. Now, we are speaking of alignment of planets. Ano ang effect nito sa atin if there are alignments of planets? Usually, ang alignment nito, ito yung nagsasign sa atin ng start na siya ng reset, which is katulad nga ng sinabi ni Tito Boy, number 9, it is the ending for a new beginning. Okay. Yun yung numerology ng number 9. And sa astrology, ang 9 is about siya sa higher dimension, higher study, at saka din siya about din kay God. Kaya it's possible na pag nag-align na yung mga planets na yun, pwede rin natin makita yung tinatawag ng mga Bible scholars na the North Star kasi possible na magko-conjunct doon si Venus tsaka si Jupiter, which is yun yung pinakamaliwanag na bituin na makikita mo sa araw na yun. Alam mo, sa totoo lang, I don't know kung maniniwala ating mga viewers, habang nagsalita si Brother Nico, mayroon namang nagbibigay sa akin ng feed. Ito yata mga escort ni Brother Nico. Speaking of the alignments of planets, binabanggit na it also symbolizes alignments ng ating chakra. Yung from crown, correct, pababa. Yes. So, I think binabanggit nila na it's about time na all of us, we have to align those chakras para ma-purify and ma-align tayo sa source. Correct. Which is God. Yes. Ganun ba yung interpretation na nakikita mo? Ganun nga, ganun. Kasi kapag lahat ng planets nag-align sila, there's also a possibility na parang kung hindi man sa astrology pero do sa alignment conjunction, parang it's a sign na i-elevate niya yung mga sinugo talaga para i-lead yung ibang tao na nawawala. And doon mag-i-start yung spiritual warfare na sinasabi ni Brother Deus. Matindi pala rin, no? Kaya this Mercury retrograde, 3 siya, pero yung dalawa doon is nahati pa siya ng 2. So parang magiging 5 siya na zodiac sign na Mercury retrograde. Kaya matindi rin yung year na to. Parang sa akin, parang exciting pala itong huwag kayo matatakot sa 2025. Let's make it, let's visualize a very exciting year, a very productive year, but also a very challenging year. Yes. Right? But kung mayroon tayong ginagawa sa kabutihan sa kapwa, and we exercise honesty, tama? Peace, di ba? Humility, ayan, and also love, lalo na, wala tayong dapat ay katakot. Correct. Ngayon, kung ang plano ninyo ay to destroy people around, di ba, mga away ng kapwa, matindi yan. Yes, actually this Pluto transiting in Aquarius, mas mabilis ang karma.
Oh. Kasi si Aquarius, yung rulership ni Aquarius is si Saturn, which is the planet of karma. So, ang nangyayari, parang babasahin natin siya na Pluto conjunct Saturn. It means si Pluto, tinatransform niya yung Saturn. So, tinatransform niya yung karma into manifesting it much more faster pace pa. Gaano kabilis? Instant. Bigla Almost talaga tanong ko, gaano kabilis ang karma? O yan ha, mayroon na kayo idea. Mabilis daw ang karma next year. Actually, since si Pluto nagtatransit siya ng sobrang bagal, so within 20 years, mabilis ang karma. Within 20 years. Talaga. Yes. Until 2044. Dami na natatahimik dyan. Anyway, muli bigyan natin ng daan. Shout out sa ating mga nakatutok sa ating Gabi ng Misteryo. Brother J. Nelson Elinon ng Spiritual Guide Philippines. Magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Miss Mary Chris ng Voiceless Whispers. Ayan. Ano to? Anthony Abrenica, maging si Edward Zon Roderno Marmita. May binabanggit dito, January 25, 2025. Ito yata yung alignment ng planets. Ha? Maybe you can check that, Brother Nico. No? Sige, sir. Tama, no? Ganun din binabanggit ni Brother J. It's January 25, 2025. Abay, exciting! Ha? Maganda yan, di ba? Si Shirley Ampuan, magandang gabi po, Sir Ray. Listener po ninyo ako since when I was in high school up to now. Nakatuwa kasi radyo pa ako, nanonood pa ako ng FB page nyo from Santa Maria, Bulacan. Ay, kumusta na po kayo dyan sa may Santa Maria, Bulacan? Si Adip Moraleda, magandang pinagpalang gabi po sa Gabi ng Misteryo. Shout out po sa K3BMMM Incorporated Family. Ito yung mga taga-Banahaw. Grupo ni Tito Boy at saka ni Sir Joel. Yan, ha? Alright. Si Rainy Kang. Tama ba pagkakabigkas ko ng pangalan? Robert Eric Pongsanga. Alright. Marami mga nagpapadala na rito, Brother Nico, ng mga birthday saka zodiac sign. Yun, si Sir Joel Apilenya. Sir Joel, kumusta na po kayo? And they are watching right now from Mount Banahaw. Ayan. Alright. Itong mga binabanggit natin dito, good evening po, tanong ko lang po, from John Aldrin Carmanuel, sabi niya, sa darating 2025, kung magiging maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, more power po sa inyong lahat at sa staff DZRH. Unahin kita, Brother Nico. Ano sa tingin mo ang economy ng Pilipinas sa year 2025 based sa astrology? Usually, based sa astrology, ang lagi kong binabantayan dyan is yung forex exchange. Kasi nandiyan yung palitan ng lahat-lahat ng mga products, especially yung gold. So this year kasi, since si Jupiter is nasa Gemini siya, so si Jupiter medyo mahina siya sa zodiac sign ng Gemini, kaya this year halos parang pabagsak yung economy. 2024. Pagpasok ng 2025 ng mga bandang June 10, 2025 until June 30, 2026. Si Jupiter ay magta-transit sa zodiac sign ng Cancer, which is kung saan pinakamasaya si Jupiter. It means there's a possibility na tumaas naman yung ekonomiya ng Pilipinas this time. Oh, yan ha. Yung mga taga-gobyerno niya, taga-BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. So magtitiis muna tayo between now hanggang June 10. Yes. So tipid-tipid muna tayo. Tipid, sobrang tipid. Ayun, maganda yan. Lisa Heraldo, magandang gabi po. Efren Wanson. Alright. So, si Maria Loni Blanco from Hong Kong, Gary Liberato, Naimbang Rabiim Lakay Ray from UAE. Uy, kumusta na kayo dyan sa United Arab Emirates? Ha? Alright. Economy. Sa health ng mga Pilipino, kumusta naman? Usually naman paki-on mo. Ayan. Ayan. So, usually naman sa health, lagi ko kasi tinitignan dyan is yung yung Saturn, yung Moon, tsaka yung Lilith, especially yung Chiron din or yung Hygeia. Yung Hygeia naman,
Yun yung usually na asteroid in astrology na tinitingnan ko kung ano yung possibility na ma-hospitalize yung isang tao. Pero since 2025, ang Saturn is nasa Pisces pa din. So anything na related siya sa emotion at saka din sa feet, sa paa mismo. Pati rin siya sa pangarap. Ang Pisces. Sandali. Si Saturn. Emotion? Magiging emotional pa rin ba mga tao by next year? Possibly. Wow. Huwag naman sana humantong. Kasi this year, nakakasunod-sunod yung mga nagpapakamatay. No? Yes. Tumataas. So, balik kailangan talagang kailangan talagang i-raise yung awareness din sa mental health dahil si Saturn is nasa Pisces pa siya. And 2 years pa bago siya umalis ng Pisces. Wow. So, dapat control muna tayo sa emosyon natin. Huwag mo tayong iibig. hindi naman kailangan. Kailangan naman talagang pag-ibig, di ba? Sabi nga ni Master JC, dapat palaganapin ang pagmamahalan sa bawat. Yan ang spirit of Christmas, di ba? Pagmamahal, di ba? Alright, Brother Deus, muli magandang gabi sa iyo. Sa love, pag-uusapan ng love ano ang nakikita mo, Brother Deus? Love and hate. Sa 2025 sa rin, sa 2025, mas maraming mag-aasahan at may maghihiwalay. So, medyo siya ngayon, yung taon na yan, medyo marami talagang mag-aahasan and then maghihiwalay ng mga mag-partner. Ganon? Ano ba naman yan? Di ba pwedeng love na lang, hindi hate? Brother Deus? Ayun, so meron namang good side siya, sir, kasi yun nga, transformation ng ang 2025. So may mga good side naman siya. So ang inuuna lang natin is yung medyo negativity na nakikita natin para possible po na maaaring ma-correct and then ma-ritualan or mag-guide natin yung sarili or maabangan natin ba na hindi mangyari, no? Pwede natin ma-prevent ang mga ganon. Oo. Lalo na kung tayo po ay pagdating sa relationship, no? Kung bawa kung sa tingin nila ay nagkakalabuan na, pwede naman silang gumawa ng paraan para maging maayos yung relationship nila. Ayun. Talaga yung mga escort ni Brother Nico dito nagsasuggest Ang sabi dapat daw magkaroon ng trust, tiwala, magkaroon ng sincerity. Sincerity, tapat, di ba? At honesty. Yun. Di ba? Wow. May panlaban tayo dyan para hindi magkahiwa-hiwalay. Totoo naman po yun. 3 armas. Ayan. Alright. So, sa career, Brother Deus, meron ka bang nakikita para sa kabuuan, sa pangkalahatan, mayroon kayang dadami pa kayang mawawalan ng trabaho o madadagdagan ng magkakatrabaho? Yan. Sa taong ito, Sir Ray, marami ang magsisikap. No? Marami ang gustong bumangon, no? Mula sa pagkalugmok. Yun lang ang yung magandang side na nakikita ko na maraming aalis sa spiritual dahil magtatrabaho yung iba, no? Kasi magpo-focus na lang sa material life. So, yun yung makadasan na transition ngayon. Oo nga. Nakapasok ng 2025. Ayan. Kasi kailangan nilang kumayod. So, trabaho lang ng trabaho, no? Ang sabi nga nung mga escort mo, Brother Nico, work hard. Work hard. Kasi nagkakatugma rin, no? Kung yung binabanggit mo na June 10, saka pa lang tayo makakabawi sa economy. Yes. So, from today up to June 10, dapat talaga work hard. Yes. Brother Deus. Yes po. Yan, nagkakatagni-tagni tayo dito. Magkakaibang magkakaibang pamamaraan po ng definition yan, ha? Maraming salamat, Brother Deus. Balikan ko lang si Tito Boy. Tito Boy, based dyan sa ginagawa mo sa ngayon sa numerology, anong profession ang marahil magiging malakas next year? Tito Boy. Nawala si Tito Boy.
Nadali, paki-switch on nga TV yung si Tito Boy, si Brother Tito Boy from direct from Mount Banahaw. Ang bansang Banahaw. Tito Boy. Oh, nawawala ka uli eh. Oh, yun. Yan. All right. Go ahead. Dali. Hindi niya marinig. Hindi tayo marinig. Hindi tayo magkarinig. Ayan. Yun. All right. Go ahead. Ayan. Medyo nahadlangan ng enerhiya. Ngayon, Okay lang. Malakas ang energy talaga dyan. Para sa akin, ang 2025 para sa akin, kung ano ang tinanim mo ng 2024, yun ang aanihin mo. Dahil yun ang completion nung ginawa mo ng 2024. Kung nagtanim ka na mabuti, aanihin mo yan in a nice way pa rin. Alright. The karma, sabi nga ni kapatid Nico. Ngayon, kung ang isip mo ay puro negatibo, aanihin mo rin ang negatibo. Correct. Kaya nga, palagi kong sinasabi, ang mag-isip na masama, mapapasama. Correct. Ang mag-isip na mabuti, mapapabuti. Kaya, kung gusto nyong hatakin ang cosmic energy ng kabutihan, ang gawin ninyo, stick kayo sa pagdarasal, stick kayo sa inyong mission. Ano bang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Love your enemy, love your everything. And ang devotion natin ngayon, 2025, mapalaganap ang liwanag sa pamamagitan ng positibong pag-iisip. Dahil maraming uusbong na bagong trabaho, kaya lang nadidepress sila dahil sila mismo ang nagbibigay ng negatibo sa sarili nila. Hindi pa huli ang lahat, kaya kailangan pa natin mag-cleanse ng physical natin para makuha natin ang tinatawag na in light ng positive way para sa 2025. Alright. Speaking of cleansing, kumusta ang magiging process ng cleansing sa Banahaw? Magiging open na totally ang Banahaw for the public o piling-pili lang ang maaaring umakyat uli, Brother Tito Boy? Ngayon po, hindi naman po talaga siya nag-close as in super close. Ngayon, open na po siya sa lahat ng gustong magkaroon ng cleansing process sa pamamagitan ng ating elementong tubig. Alam ko dyan. Doon sa may Dolores yan, di ba? Sa kababa. Sa Santa Lucia Falls. Ano, ha? Hindi ba naubusan ng tubig dyan sa Santa Lucia? No? Tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng... Oo, grabe. Ano? At lumalakas pa po. Oo. Actually, dyan sa Santa Lucia, tatlo yan, no? Tatlong talon yung pwede mong pagdaanan dyan for cleansing. Meron tinatawag tayong from San Bernardo na dire-diretso hanggang mga tubig na bukal. At ang pinaka mostly na pinupuntahan, itong buhok ng ina at ang balbas ng ama. Ayun. Yung husgado, cleansing din yun, saka yung Santong Jacob. Yes. Lahat po ng aking inaakay at binibigyan ng pagkakataon ay dinadala ko sa Santo Jacob at dinadala ko sa cleansing area, lalo sa Inang Santissima Trinidad. Alright. So, Brother Tito Boy, maraming salamat sa iyo. Maaga na kitang bibitawan. Of course, ano ang inaasahan ngayon mula kay Tito Boy this coming week? Ano yung bago mong programa or time slot mo, Tito Boy? Ang Hula at Hiwaga sa EuroTV, ongoing pa rin every Tuesday. Tomorrow, Sunday, the pilot episode of ang mensahe ng ikatlong mata. Yun. Interested ako dyan. Bakit mensahe ng ikatlong mata? Doon pa ilalabas ang mga mensahe na kailangan natin pag-aralan bilang isang nagmimisyon o bilang isang humaharap sa spiritual. Ayun. Kaya ang unang tanong, ano ang mensahe ng ikatlong mata sa 2025? Ayan, salamat. Very exciting. At meron ka rin mga kapanayam dyan, no? Mga nagpa-practice din ng spiritualism, Meron po akong guest, meron online guest, meron akong live guest, meron din po akong tinatawag na video kung paano nila pag-aaralan ang pagtanggap ng tunay na liwanag. Alright. Salamat, Tito Boy, and regards to Sir Joel and to all members dyan sa Mount Banahaw. Maraming salamat po. Maraming salamat din po ka Brother Ray at sa pagkakataon nito, babatiin ko po ang ating buong mundo
all over the world ng Merry Christmas at magandang araw o magandang gabi kay ating kapatid na Nico Chua at ang ating kaibigan na si Deus Abbas. Soon magkita-kita po tayo. Yung mga escort mo dyan sa likod kumakaway. Opo, nagbibigay rin ng matinding mensahe para sa pagpasok ng 2020. Hello! Biglang kumuhay. Kami lang nakakita. Salamat, Tito Boy. Salamat po. Thank you. Ay, nako. Brother Deus, muli maraming salamat sa iyo. Saan ka pwedeng matunghayan sa mga gustong lumapit sa iyo for anything na may tutulong mo sa problema sa kalusugan, sa kabuhayan at iba pa? Yung din na yan kasi may... Pwede po nila ako ma-reach kaya survey, pwede nila ako ma-reach sa Deus Abbas Facebook ko. Yes. At sa aking Deus Abbas page din, pwede po nila akong i-doon ng personal para po makontak nila ako kung meron silang pangangailangan regarding sa kanilang physical na sakit o karamdaman or more spiritual na karamdaman. Ayan. Sa Facebook page, Deus Abbas din ang kanilang dapat na tingnan dyan, Brother Deus? Ang ipatagal na lang nila po. Yes po, Sir Ray. Alright. Brother Deus, maraming salamat ulit sa iyo. And please take care. Take good care sa sarili mo dyan sa Zambales area. Salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, sir. Thank you so much. Maraming salamat po. Si Brother Deus from... din kasi ako dito. Oo nga. From Subic. Alright. Thank you so much. Promoting pa sa Alright. Brother Nico, balik sa'yo. Paki-off na yung Zoom natin. Ayan. Paki-info nga. Paki-off na lang. Yun. Para malinaw na kami rito ni Brother Nico. Brother Nico, so far, based sa readings mo sa astrology, in terms of security of every country, let's say dito sa Pilipinas, meron tayong issue sa West Philippine Sea. Anong nakikita mo sa chart in astrology? May pangamba na baka magkaroon ng digmaan? So far, meron ka bang nasilip na ganyan? O kailangan ba ibigay yung detalye o hindi naman? Sa ngayon, ang nakikita ko sa astrology kasi, meron tayong tinatawag na mga nodes or yung lunar node at saka yung mga north node, south node na tinatawag, yun yung mga lunar node na tinatawag. Alright. Sa ngayon kasi, ang north node natin is nasa Aries. Kasi ang south node is nasa God of War ang Aries? Exactly. Wow. Ang north node yun yung tinatawag na purpose. So, ang purpose ngayon ng year na to is yun nga, about sa war. Kaya until now, hindi natatapos yung war sa iba't ibang bansa kasi dulot din to ng energy ni Pluto na nasa Aquarius, which is nagkakaroon ng community reform kasi si Aquarius hindi lang siya about sa technology, about din siya sa community. So nagkakaroon ng changes within the community itself. Kaya minsan, mapapansin din natin sa Facebook, sa social media, yung mga Gen Z, nabobrought up na nila yung issue about sa magulang, kung kailangan bang magsustento talaga o hindi, or talagang kailangan kusa lang, mga ganyan. About din sa mga iba, sa relationship. Dito na nila natatakil yung about sa mental health sa relationship, which is si Saturn is nasa Pisces, and 2 years bago pa siya umalis ng Pisces. Ibig sabihin, dito na din natatakil yung mga different types of manipulation sa relationship. Last December 7, madami ding naghiwalay dahil si Pluto ay nag-conjunct sa Venus, which is Venus is the planet of love. Kaya nung time na yon, lahat ng mga marurupok pinwersa that time na maghiwalay. Pero yung iba na nagsisibalik pa, tama yung sinabi ni Brother Deus, 2025 mas madami pa yung maghihiwalay. Wow. Especially yung mga toxic relationship na under ng manipulation. Kasi si Saturn in Pisces, ang tinuturo niya sa atin is about faith, not control. Which is love is all about. Faith or trust. Yes. Correct. Kung merong ganong exchange of energies, wala magiging problema. Yes. Pero ang nangyayari kasi, si Saturn, siya yung planet of karma and lesson. Ang tinuturo sa buong tao is patience and not to control things but to have faith in God. Magkakarelasyon yan, Yes.
Nakakabilib sila, Brother Ray. Sabi ni Arabong Ethan, no? Nakakakita sila. Take care po. I am from Zambales sa Butolan. Ay, apo! Di mga rabe, apo! Yan, maraming salamat. Sa sports nga pala, nakikita mo ba ano magiging kahinatnan ng sports sa buong mundo o dito sa Pilipinas? Usually, ang sports, ang nakikita ko dito, yun yung gagamitin ng ibang community para mag-iba yung attention ng mga tao. Kasi, bukod din kay Saturn na nasa Pisces, tatry ng gobyerno na kontrolin yung ibang attention ng tao para hindi nila mabaling yung totoong kailangan na dapat pagtuunan ng attention. Alright. Which is yung buong mundo kung ano nangyayari ngayon. Kasi usually, yun din yung ginamit ng mga taga-Roma na akala nila okay pa yung community pero since pabagsak na siya, ginamit nila is yung mismo yung mga gladiators, which is entertainment. So usually dito rin magkakaroon ng another spiritual warfare about din sa entertainment. Talaga. Ganun. Wag daw kalilimutan ng technology. Yes, correct. Sabi ng mga escort mo, wag kalilimutan na. Ano ang nakikita mo sa astrology ng technology? About naman sa technology, since si Pluto nga, as I said, nasa Aquarius siya at within 20 years span siyang nandoon, ang technology tataas yan. So, tama din sinabi ni Brother Dios, kaya marami magsisikap kasi sad to say, may mga iba na mawawalan ng trabaho dahil papalitan sila ng technology. Papalitan sila ng mas higher pa, which is AI. Yun na. Artificial Yun na yung intelligence. tumbok ng tanong ko Artificial intelligence. Alam mo tong AI, matagal na tong babala ng mga galactic beings na wag daw bigyan ng blanket authority ang AI, baka tayong mawalan ng puwang sa mundo. Correct. So, di naman siguro mas bibilis ang pagbibigay ng authority sa mga AI sa 2025. Somehow, magkakaroon siya ng progress na ma-develop pa yung AI more on further pa at dadami yung mga course in demand ng mga IT. Kaya within 20 years, ang mag-elevate na mga course o mga kurso or mga career is anything na related sa technology. For within 20 wag na years. naman. Mawawalan tayo ng manpower nito. Correct. Di ba? Maagawan ng trabaho ang tao. Yes. Pero ang good side naman ng artificial intelligence sa ibang bansa, ang nakita ko is yung sa Japan. Ngayon, yung mga disabled people doon, nakapagtrabaho na sila within technology. Yan ang maganda. Yes. Di ba? Yung ganon. Alright. Now, papasok lang ako dito sa nangyayari sa US. Kaliwat kanan din mga drone sightings. Ano ba ito? Ano bang feedback mo rito, Brother Nico? Usually sa mga drones and sightings, until now, hinahide pa din siya ng US government, pati din ng mga ibang country pa. Ang sabi, man-made lang talaga yan. Parang mind conditioning. Hindi natin maintindihan ano nangyayari. Ano? Kasi iniisip ng iba, meron daw alien invasion, meron daw pagpasok dito ng mga beings, which is not, man-made siya. Actually, merong isang event na nangyari sa Amerika, hindi ko alam kung saan ba yun, I think sa Los Angeles yun. Hiniwalay nila yung mga lahat ng tao, nagsisitakbuhan sila kasi parang meron daw silang nakitang something na being doon na sobrang tangkad. Baka yung binabanggit mo, nangyari to January 2024 sa may Miami, Florida. Yes. Sabi na alien invasion daw yon. Yes. Pero until now, hindi sila nagre-release ng doon, ng facts. Anything doon. So, ang tanong ko, anong kinokontrol nila doon? Nako, wala na tayong oras, Brother Nico. Saan ka raw pwedeng matunghayan for pasensya na ho sa mga nagpadala po rito ng mga dates of birth po ninyo na bitin po tayo. Saan ka pwedeng matawagan or makontak, magpakonsulta sa iyo sa astrology? Actually, ang Facebook ko kasi is naka-Japanese siya. Arigato gozaimasu. Doitashimasu. So, as of now, I think pinaka-easiest way na makontak ako is sa currently group na nagtitrain ako, which is sa Mystic Way. Mystic Way? Yes. Hindi mistake Hindi. Mystic. MYSTIC. Correct. Way. Yes. May Facebook page yun? May Facebook page and community din yan. Ayun. So they can contact that page. Yes.
And currently, ano ako doon, moderator. And under training din ako doon. Alright. Brother Nico, maraming salamat sa iyo. Thank you so much po. Sa iyong God mga bless. escort na nandito. Salamat po sa inyo and it's an honor na nandiyan kayo. Alam mo, ang ganda, ang sarap ng energies ng Andromedans. Thank you so much. Alright. Brother so much, Nico, thank you sa iyo and baka meron ka pang gustong batiin? Gusto ko batiin ang parents ko, especially yung pinaka-supportive kong girlfriend and fiance and soon to be my wife next year. Yun. Congrats. Si Kate Petalio. Ay, Yan. And also, gusto ko ding bumati kay Mama Reika, Mama Jassy, and Mama Gina. Thank you so much for guidance and sa training din dahil alam kong hindi easy yung path na to pero correct. with their guidance and with God's guidance. Saka just enjoy. Yes. Enjoy the ride. Yes. Yun lang. Huwag kang papapekto sa mga ayaw maniwala. It's okay. Salamat, Sir Brother Nico. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Ay, salamat to sa matumutok po sa ating gabi ng misteryo tungkol po sa ano nga bang ating kapalaran sa taong 2025. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan.